Alam niyo, meron pa ho akong matindi po ito eh. Nung pumunta po ako una sa Singapore, yung aking bag na dala, duffel bag po. So hindi po ako nakapagdala ng parang maletang maliit, so duffel bag po. So supposedly gusto ko lang travel light lang po ako. Punta ako Singapore. Pagbalik ko po, kasi kumbaga hand carry lang eh. Hand carry lang po yung gusto kong gawin. Ayoko po magpapa-check-in pa ng bagahe. Pero nung pabalik na po ako dito sa Pilipinas, yung mga brothers and sisters natin doon, tuwang-tuwa sa akin, ang daming pinadala. Ang daming pinadala. So sa dami ng pinadala, hindi ko na po mabuhat. Di na pwede po na hand carry. Di na pwedeng hand carry. Nung pumunta po ako doon, sinukat po doon sa kinakailangan na pong i-check-in. May problema ako. Sabi ko, teka po, is it okay that I check in the baggage without a padlock? Because I don't have any padlock to lock the zipper. Sabi ko gano'n. Alam mo, sumagot sa akin yung babae doon sa check-in sa airport. Sabi niya, no, here, no problem Singapore, no problem. Even without lock, no problem. Your problem when you go Philippines. Sira yung natin doon. Sira yung reputasyon natin. Doon ako mga sa kanya kasi sobra po yung pero ito pong gusto kong malaman. Gusto ko pong maintindihan nyo kung anong talagang pinakamalalim na ibig sabihin ng integrity. It is not just reputation. Yung pong tatalakayin natin ngayon. What is the real meaning of integrity? Kaya po, ang title po natin, I would just like you to participate. Basahin nyo po muna yung title natin. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. Ulitin nga po. 1, 2, 3. Parang hindi buo yung yung choir okay? Sabay-sabay po. Pwede bang laksan natin? I just want you to internalize po ito pong ating title. 1, 2, 3. Buo. Because the real meaning of integrity po, may root word po yung integrity from the word integer. Integer po, ibig sabihin whole number po, buo. So dapat pala ang ating pagkatao buo. Even the word integrity po, root word din po pwede sabing integrate. Ibig sabihin pinagsama-sama, pinagbuo-buo, in harmony, in unity, in synchronization po siya. Nakasynchronize. So bawat himay-may pala dapat ang ating pagkatao naka-synchronize, in harmony, in unity. Ang isip, ang puso, ang katawan, ang kaluluwa, every aspect of our personality must be one. Amen? Kailangan natin maintindihan to. God wants to restore man to its original condition. Gusto niya ipanimbalik tayo. Kaya nga po, sabi po rito, hindi ka pwede magsalita ng dalawang magkasalungat na salita. Sabi ito, hindi pwede magsalita ka ng dalawang magkasalungat na bagay at pagkatapos, umasa kang pagkakatiwalaan ka. Ang taong tapat, ang pagkatao hindi maaaring gumalaw ng salungat sa kanyang sinasabi. He cannot move contrary to what he speaks. Kung tawagin sa wikang Spanish po, meron siyang palabra. Alam niyo pala, no? Ano po? Palabra? Kala ko balahas no? Palabra de honor. One word. Amen? So let's dig in po. Let's get into it po. Ito po yung ating verse po. Sa English po, kinuha ko ito. Sabi nito, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Sa wikang Tagalog po, sabi ito, ang tuntunin ng matuwid ay ang katapatan, honesty, sabihin natin, faithfulness. Ngunit ang masamay, wawasakin ng kanyang kataksilan. Duplicity po. So ito po yung kukuhanin natin. Proverbs 11 chapter 3 o Kawikaan 11:3. Sabi po ito, ganap o buo ang pagkatao
Ang isang katauhang ganap o buo o may integrity ay bunga ng pagkakabuo-buo o pagsasanib sa ating spiritual. The one that holds and unifies our mind, our heart, our body is none other than the Spirit of God. The Holy Spirit. Kaya pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ang tawag sa pagkatao natin, pag wala ang Espiritu ng Diyos, basag. Watak-watak. Hiwa-hiwalay. Hindi nagkakasundo. Tanong mo nga sa katabi mo, basag ka ba? Tanong mo nga. Alam niyo, yung wikang ganyan, ginagamit lang po namin yan nung kami ay addict eh. Alam niyo, nung kami nagda-drugs. Pag naka-drugs po kami, ang tawag sa amin, basag. Ngayon naintindihan ko na kasi wala sa sarili yung mga basag eh. Tama po ba yon? Praise God. So, tanong mo nga uli katabi mo, basag ka ba? Ngayon, kailangan mabuo ka na. Sabi po rito, integrity comes from the root word integer, which means to be complete, indivisible. In other words, to be whole. Buo. Isa pa hong meaning ng whole is single. Sabi mo nga sa tabi mo, single. Ngayon, magulat po kayo. Because of this definition po, sasabihin ko po sa iyo, kahit may asawa ka, gusto ni Lord, single ka. Uy, kakaiba yun ha. Kahit may asawa ka, gusto ni Lord, single ka. Not in your status, but single, buo ang iyong pagkatao. Kasi maraming tao nagpapakasal kasi kulang ang kanyang pagkatao. Alam niyo ba yun? Some people marries because they think they will have their fulfillment with the other partner. Hindi nila alam, yung kapartner din nila, naghahanap din ng fulfillment sa kanila. Pareho silang kulang. Kaya pag nagsama, parehong kulang, kulang-kulang. Amen? Mahirap yun. Pag nagsama ang dalawang kulang-kulang, doble na po problema nun. Doble na. Kaya bago kayo magpakasal, kailangan magpa-counsel po kayo para malaman kung dapat ka nga ba magpakasal, baka may kulang ka pa. Kulang sa pangunawa sa pamamaraan ng Diyos. Praise God. Sabi ito, problema sa katapatan, pagiging totoo. Ito'y nakakatawa eh. We think na pag ikaw ay honest, sabi mo nga sa tabi mo, honest. Sabi mo nga sa katabi mo, tapat. Diba? Akala natin okay na ikaw ay maging tapat sa sarili mo. Galit na galit tayo sa mga taong orokan o mga tupperware. Ano yung mga taong ganon? Plastic, di ba? Galit na galit. Kasi sabi natin, ayoko ng plastic, gusto ko yung totoo. Pero minsan, may problema sa mga totoo. May problema po. Kasi sinasabi na katulad ito, ang problema sa mga makasalanan nating kalagayan, na pagkamalan natin ang pagiging totoo, ay ang patuloy na pagtanggap na tayo'y makasalanan. At gamitin natin itong palusot, o excuse, o katwiran upang patuloy na gumawa ng kasalanan. For example, wala kang magawa, ganito na talaga ako eh. Ako niyo yun? Yung palusot natin na, tao lang ako. Sorry, tao lang. Hindi nyo na ako mababago, ganito na talaga ako. Wala na kayong magagawa doon kasi ganito na ako. Hindi po yan tinatawag nating matuwid na, hindi ang pagiging totoo. Alam nyo ba yon? Yung pag sinabi mo na ganito talaga ako, hindi na ako magbabago kasi hindi ko na maalis ang pag-iinom, hindi ko na maalis ang paninigarilyo, hindi ko na maalis ang pagiging chismoso, hindi ko na maalis ang pagnanakaw, hindi ko na maalis yung pagsusugal, hindi ko na maalis yung pagiging ano. Kapag sinabi mong ganon, hindi ka totoo sa sarili mo. Ang totoo nun, kumukuha ka na ng palusot. Ang sinasabi mo, sumusuko ka na sa pagkabulok ng iyong pagkatao. Amen? Hindi ka nagiging tapat sa sarili mo. Ang totoo, sinasabi mo lang, sumusuko ka sa pagkabulok ng iyong pagkatao. At hindi kailanman, yun ang plano ng Diyos sa atin. Never does God plans for you to deteriorate in your sin. Never. Dahil kailanman nga, ang nais ng Diyos,
bilang tao, isasalamin natin ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Huwag mong sabihin sa akin, tao ka lang. Kasi ang original na tao, perfect. So huwag natin gamiting excuse yun. Totoo ka? Hindi ka totoo. Pag sinasabi mong hanggang doon ka na sa kasalanan mo. Yung totoo, mag-adjust ka sa pinakatotoong original na design ng Diyos sa tao. Praise the Lord. So don't use your weakness as an excuse para hindi ka magbago. Wag. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa.